Padre Sibelia, kaya ba't nanay samantanas? Salamat. Padre Damaso, kayo'y 20 taon sa bayan ng San Diego. Hindi ba kayo nasiyahan doon? Hindi! Kung walang kalayaan na magkura, ay posibleng mapapahamak ang ating bayan. Ang mga ilihing kaaway ng Diyos ay pinanigan ng pamalaan. Dapat lang ipahukay ng mga kura ang walang kumpisal. Siya nga ay hindi namumpisal. Ngunit, isang kasinungalingan ang sabihing siya'y nagpatiwakal. Ikinagagal akong makita ka, Kapitan Tiago. Maligayang pagdating ng bata. Kayo ba ang anak ni Ginoong Rafael Ibarra? Na isang kilalang marangal. Salamat at nakarating kayo. Hindi ka nagkakamali ang iyong mga Ginoo. Ipahintulot niyong ipakilala ko ang aking sarili tulad ng nakagawian sa Alemanya. Ako si Juan Crisostong Ibarra y Magsaling. Ibarra, ano naman po ang bagay na iyong nakita sa Europa at naging katangian sa buhay? Ang kasaganahan ng bayan ay nakabatay sa taglay nilang kalayaan. Yan lang bang nakita mo? Alam lahat yan ng mga bata sa paralan. Mag-ingat kayo. Ang nangyari sa iyong ama ay isang halimbawang hindi na dapat maulit pa. Ang ibig mong sabihin? Pinagbintangan ni Padre Damaso ang iyong ama. Pinarutangan siyang bumasa ng El Correo de Ultramar at mga pahayagan sa Madrid. At dahil napahanan rin siya ng litrato at liham ng isang paring binitay. Nang dahil sa pagkapiit, tuluyan na siyang nanghina at namatay. Sa ngalan ng Ama, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Tao po. Tao po. Maria, maghanda ka! Nandito na si Ibarra. Hindi mo ba ako nakalimutan? Sa iyong paglalakbay sa maraming bayan, pinalahanan ng magagandang dalaga. Ikaw ang nasa isip ko sa tuwina. Sa bawat sandali, ikaw ang nagbibigay aliw sa nalulungkot ng puso. Maria, ikaw ang sagisag ng aking bayan. Marilap, matapat, mahinhin at anak ng bansa. Naalala mo ba? Noong tayo naligo sa batis, at nung tayo pauwi na, nilagyan ko ng sambong ang iyong sombrero upang ikaw ay hindi mainitan. Ito ang dahon ng sambong na alaala mo sa akin. Yan ba ang liham ko bago ako umalis? Eh, wala ka naman ibang liham sa akin ah. Na paano ka? Munti ko nang makalimutan ang tungkulin ko ng dahil sa iyo. Maria, kailangan ko nang umalis sapagkat bukas ay araw ng mga patay. Kung gayon, paalam na mahal ko. Si Kapitan Tiago ang nangako na magpatayo ng nicho. Kaya tinaniman ko ito ng bulaklak at nilagyan ng malaking krus. Ito na kaya yung malaking krus? Manong, Nakita mo ba ang libingan na may malaking krus? Wala na ho. Sinunog ko na ang krus. Utos po ito ng kurang malaki na si Padre Garuti. Pinuhukay niya ang bangkay at ipanilipat sa libingan ng mga Tsino. Umulan noon kaya't mabigat at ikaw naman ay sumunod. Ginawa ko! Hindi ko inilibing sa libingan ng mga Tsino. Ito po ay nagis ko po sa lawa. Padre Salve! Ano ang ginawa mo sa aking ama?
ang nag-utos noon kundi si Padre Damaso na siyang pinalitan ko! Mukhang masaya ka yata ngayon, Pilosopo Tasyo. Naghihintay ka ba ng ulan? Higit pa dyan ang hinihintay ko. Kapag gumuhit ang bidat sa kalantan, maaaring makapatay at makasunog ng bahay. Sana hinilin mo na lang na magunang mundo. Kaka, bayaran mo na ang sinasabi nilang ninakaw ko. Kaka. Kapag binayaran ko, walang kakainin si inay. 2 piso lang ang sahod ko at pinamultahan pa ako ng sakristang mayor. Ang sinasabi nilang ang 2 unsang ninakaw mo ay may katumbas ng 32 piso. Hindi yun kakayanin sa sahod ko. Kaka, sabi ng kura, papatayin niya ako pag hindi ko binalik ang 2 unsang ninakaw ko. Ikaw, ninakaw ko yun, hindi ko yun ninakaw ko, kaka. Huy, Basilio! Minumultahan kita ng kalahating piso dahil nisunod-sunod ang pagkakatugtog ng kampana. At ikaw, Crispin, hindi ka makakauwi kung hindi mo mababayaran 2 unsang ninakaw mo. Tara, Crispin! Kaka! Tulungan mo ako! Kaka! Kaka! Tulungan mo ako, kaka! Kaka! Huy, Basilio! Hoy, Sisa, magtira ka ng piso sa sahod ni Basilio ah. Ibigay mo sa akin. Darating silang nagutom, pagkat malayo ang kanilang pinanggalingan. Inang, pagbuksan mo ako! Inang! Inay, pagbuksan mo ako! Inay! Basilio! Ano nangyari sa'yo? Bakit may dugo? Nasa si Crispin! Inang, si Crispin ay pinagbintangan sa kumbento. Nang kaligkarin siya ay tumakas sa ako at nagpalaos din sa lubid ng kampana. Ba? Anong kailangan? Maaari ko bang makausap ang pare? Nais ko sanang ibigay ang mga gulay na ito. May sakit ang pare. Si Crispin, nandoon ba siya sa Cristia? Nasa inyo ng bahay. Huwag mo nang ipagkaila. Si Basilio ay nasa aming bahay. Ngunit si Crispin ay naiwan dito. Nais ko sanang makausap si Crispin. Kaya inutos ng Cora sa Guardia Civil na hanapin ang bata sa inyong bahay. At marahil nandun na iyon. Hoy, Sisa! Magtapat ka sa amin! Nasaan si Crispin? Mga Ginoo, matagal ko nang hindi nakikita si Crispin. Pumunta po ako sa kumbento, pero hindi nila pinapakita ang anak ko. Kung ngayon, ibigay mo sa amin ang mga salapi at hindi ka na namin guguluhin pa. Wala ho akong pera. Hindi magnanakaw ang anak ko. At kahit halughugin niyo pa ang bahay ko, wala kayong makikita sa akin. Kung gayon, isasama ka namin sa kwartel! Huwag po! Ah! Huwag po! Huwag po! Huwag po! Kumusta ang paglalakbay mo sa Alemania, Ibarra? Mabuti naman. Magagalang at may respeto ang mga tao doon. Respeto? Respeto mo ba ako sa pagdating mo dito? Ika'y nakapunta lang sa Europa at nawalan ka na ng respeto? Katulad ka nga ng iyong ama na dapat lang ipahukay dahil wala namang kumpisan. Yan lang ba ang basehan mo sa pagpahukay ng aking ama? Ang lalaking ito ay walang pusong nagpahukay ng aking ama. Dapat bang respetuhin ang paring ito na walang pusong nagpahukay sa patay kong ama? Dapat kang ang patayin! Huwag, Ibarra! Huwag mong gawin yan! Alam kong may mabuti kang puso!
Tawag! Usap-usapan sa kabilang bayan na nag-away raw si Padre Damaso at si Ibarra. Sabi pa nga ng isang arsobispo na ititiwalag daw si Ibarra sa simbahang katoliko. Naku! Ayaw kumulan ng grasya sa simbahan. Ngunit, sino ang pipiliin niyo? Si Padre Damaso ba? Ang anak kong mangangalaga at magtatanggol sa sagradong alaala ng kanyang yumaong ama. Siya ang dapat niyong piliin. Ngunit, takot kaming hindi matayo ang paaralan. Paano na lang ang mga anak namin? Hindi nga raw matutuloy sapagkat tinawag na pilibustero si Ibarra. Ha? Ano ang ibig sabihin ng pilibustero? Kapitan Tiago, Ano po yun, Padre Damaso? uutusan kita. Gusto kong sirain mo ang kasalan ni na Maria at Ibarra. Yun bang binatang Kastila na bagong dating sa Pilipinas? Oo, siya. At gusto kong si Linares ang mapapangasawa niya. Maria, inumin mo itong gamot dala ni Ibarra. Huwag mo na isipin ang nangyari nung isang araw sa pagguho ng bato. Hindi naman nasaktan si Ibarra eh. Salamat, Sinang. Ang ganda ko talaga. Mas maganda pa ako kay Maria Clara. Lalo na kay Doña Victorina. Gusto ko lumabas at ipakita sa kanila, ibandara sa kanila ang kagandahan. Nakita ko isang magandang babae. Di ko malilimutan ang kanyang imahe. May nakita ko isang magandang babae. Hoy! Sisa! Sisa! Marika, marika! Iskantahes isayawes! Gora! Dunya? Ano? Ano sabi mo? Huli ka yelo! Huli ka yelo! Kita mo, Crispin! Kita mo, Crispin! Hoy! Kawal! Marika, marika! Sabihin mo nga kay Sisa na kumanta ng kundiman. Hoy Sisa, kumanta ka raw ng kundiman. Sabi ni Dunya Konsolasyon. Kunti man Hindi yan. dumating sa akin. Hindi yan, hindi! Yung pampatulog. Pambatulog. Ili-ili, tulog ano. Lakasan mo pa! Wala tiri. Kumanta ka ba? Huwag ko. Naku! Ang papayat ng mga bahay ng mga Indio. Hoy! Walang respeto! Tiburcio, paluin mo nga siya ng tungkod mo. Di ko kayang gawin yan. May kapansanan ako. Aba, nandito pala ang nagbabanal-banalang Carliston. At nandito rin pala ang pinakamagandang nilalang sa balat ng lupa. Abay, oo naman. Di tulad sa iba dyan. Nagmamaganda. Mukha namang unggoy. Anong sinasabi mo? Ikaw ang hindi mukhang tao. Akala mo kung sinong maganda. Anong sinasabi mo? Huwag! Walang silbi! Isusumpa namin ang pamilya mo, Ibarra. Isa kang irehe. Dapat kang bitayin! Tapusin mo na ang kasunduan mong magpapakasal kay Ibarra at pangalagaan mo ang iyong ama. Ngayon patay na si Ibarra. Wala nang ibang lalaking papakasalan ko. So anong gusto mong gawin, Maria? Dalawa lang hihilingin ko. Kamatayan o kumbento.